Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisis kapapi. Good morning po, magandang buhay, and Alisa Reality Vlog. Hindi po ako mag-reaction ngayon. Uploading na ho yung aking reaction sa kalingap po. So ito, babasahin ko, mag-message relay po tayo. Siyempre dito sa aking sinusuportahan din, si Madam Rudy Baldwin. Diba, kilala naman ho natin siya nang bibigay ng mga prediction niya patungkol doon sa mga pangitain niya, kung ano yung kanyang nakikita sa kanyang vision. So, kanya po itong itinatype sa kanyang page at bihira po kasi siyang mag-video sa kanyang YouTube channel. At pagpasensya nyo na rin ho kung minsan kailangan kong balikan kasi wala siyang makama, wala siyang kumbaga tuloy-tuloy lang ang kanyang pagsusulat dito, kanyang pagtatype ng text dito sa kanyang post. So, ito po ngayon, ang babasahin ko po, isang araw ho ang nakalipas July 4, 2025, yung kanyang post na may kinalaman po ito sa Japan at nabanggit din po dito yung patungkol sa California. Babasahin ko lang po ito, gusto ko lang ma-relay at kasi alam ko naman naniniwala din ako sa kanya at may isang mga vision niya, alam ho natin na talagang yung iba nandyan. So, magiging babala po ito sa bawat isa ho sa atin. Makakapag-ingat at syempre number 1, manalangin po tayo palagi sa ating Panginoon na hindi nga ito mangyari ng mga vision na to at may palayo tayo sa mga ganito na mga nababasa o na nakikita niya sa kanyang pangitain, sa kanyang isipan na kanyang inilalabas para malaman ho natin. At kasi hindi niya sinasarili, di ba? So ito ngayon, babasahin ko lang po maraming salamat sa inyo. July 4, 2025, Japan Vision. Maraming nagtatanong kung milindol at mangyayari ba ang kinatakutan nila na massive tsunami at lindol sa buwan at araw ng July 5, 2025. Hindi po ang sagot ko dyan dahil hindi po pinakita sa akin yan na mangyayari yan. Taong 2019, nag-post na ako sa The Big One. Taong 2019 at taong 2025 ay nag-post na din ako sa mangyayaring massive na lindol at tsunami sa Japan. Hindi lang sa Japan, maraming bansa makadanas, isa na ang Pilipinas. Ngunit, totoo ang The Big One na kahit 2019 ay napakaaga ko na ito na post at ako ay naniniwala pa din sa dasal. Pakatandaan nyo lamang ang mga numero na to dahil ito ay paulit-ulit kong nakikita. July or 7, 25, 2025. Yan ang nakikita ko madalas, lalo na mga taga-California dahil yung mangyayari sa Japan, mas malala ang sa inyo. May malaki at malawak na sisibol o lalabas sa karagatan na magiging tourist spot ng Japan. Isang malaking isla na ang mga bato nito ay maihahambing sa gemstone. Mahirap paniwalaan at nakakatawa pakinggan, ngunit yan ay makikita ninyo lahat sa taong 2019. Makikita nyo lahat. Sa taong 2019 sinabi ko na sa mga nakita ko na bago natin danasin ang The Big One, mga bansang nakaikot sa atin tulad ng Japan, Indonesia at Taiwan at ibang bansang Asia ang unang makararanas ng mga malakas na pagyanig bago tayo dahil sa atin ang huling balda. Ngunit maramdaman natin ang yanig ng kapalit ng bansa sa atin. Kalapit na bansa sa atin. Pero tayo mismo Pilipinas ay maranasan ang massive The Big One. 2019 pa halos walang patid ang vision ko dyan. Pero alam ng Diyos na ayaw ko mangyari dahil alam ko ang pinsalan na dulot nito. Buhay at kabuhayan ang mawawala, ngunit paulit-ulit din pinapakita na ito ay mangyayari talaga. Kung pinahahalagahan lang sana nating mga tao ang mundo na pinahiram sa atin, mga taga-California, dapat maging handa din kayo dahil mas sobrang nakakalungkot ang dinanas nyo sa hamon ng kalikasan kumpara sa Japan. Tayo sa Pilipinas ay maging handa din sa biglaang The Big One. Maging handa tayo sa buwan ng Bear. Ganon din sa Japan. Dahil ang The Big One
ay hindi lang isang beses. Ito yayanig kundi 2 beses at masundan pa ito ng aftershock. Buwan ng September at October, paghandaan natin ang hamon na matatawag nating dilubyo. Sa bansang Japan, bumabalot ang kulay na pula at madilim na ulap gaya ng post ko nakaraang taon. At kung pagmasdan mo ang dagat, animoy may kinang sa ilalim ng dagat. Isang enerhiya na dadaan sa Japan at California na mawalan lahat ng kuryente. Tandaan lamang natin ang September 5, 7, 25, 2025 at October 7. Paulit-ulit ko nakikita yan. At kung anuman ang kanyang pahiwatig, dapat nating paghandaan. Sana maunawaan ninyo kung bakit may mga bagay na hindi na dapat post dahil na din sa ibang tao o Pilipino ay iba ang paniniwala, kanilang pananaw sa mga bagay. May naniwala, meron namang hindi. At hindi natin ma-please lahat ng tao sa kanilang paniniwala. Meron naman malawak ang unawa at meron namang toxic ang isip. Ako ay tao lamang, kung anuman ang pinakita ng Diyos sa akin ay hanggang doon lamang ang aking masasabi. Kung tanungin niyo ako kung paano ay hindi ko po maipaliwanag sa inyo dahil siya lamang ang makapangyarihan sa lahat at siya lang may sagot dyan. Sa kabila ng ibang tao na walang kahalaga sa kalikasan at inaabuso ang mundo na kanyang nilikha, tayo ay kanyang binabalaan pa din sa hamon ng kalikasan. Uulitin ko, hindi pinakita ng vision ko na may mangyayari sa July 5, 2025. Ang massive earthquake at tsunami sa Japan, may mga yanig man ito ay mahina lamang, lalo na mga taga-California. Maging handa kayo dahil matindi pa sa inaasahan ang mangyayari. Ang 7/25/2025 ay huwag nating baliwalain dahil ilang beses yan paulit-ulit na nakikita ko. Lagi lamang natin tandaan na Diyos pa din may alam at makapangyarihan sa lahat. Ako ay tao lamang at hindi ako Diyos para makita ko lahat. Kung ano man pinakita niya ay hanggang dun lamang ang aking masasabi. Huwag pairalin ang takot. Dapat natin labanan, dasal, dahil nagbabago na lahat sa mundo natin. Magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ay binigyan pa din ng babala. Maging maingat at manalangin tayo palagi. Paliwanag ko lang ang mga date o numero na madalas ko nakikita na nilagay ko dito sa post ay di ko sinabi na date yan ng The Big One. O, hindi. Yang date na 7/25/2025 ay para sa ibang bansa. Para sa ibang bansa yan. At May 7/16/25 pa ako nakikita. May mangyayari sa date na yan. Bansang Asia man o hindi, dapat maging maingat at handa. Hindi ko na dapat nilagay yan, pero lagi ko nakikita yan. At hindi dapat baliwalain. Alam ko paano mag-isip ang mga Pilipino. May natutuwa dahil may babala. Iba naman talagang toxic ang isip. Minsan naman, need ko lahat details para makapaghanda, kaso iba ang Pilipino mag-isip. Napapasama ka pa. Yang mga date o numero na yan, madalas ko makita at kung ano man yan, wala na ako sasabihin pa, basta Diyos na bahala sa lahat. Di lang Pilipinas dapat maging ready, kundi pati ibang bansa, lalo California. Damay man tayo, ngunit ganun katindi. Nilagay ko lang ang mga numerong date na yan at wala na po ako idadagdag dyan. Basta magpasalamat ako sa Diyos sa babala na kanyang ipinakita. So yun po, binasa ko lang din po ang sinabi dito ni Madam Rudy. Basta po, through prayers lang talaga. Pray po tayo
kapit kamay. Anytime, anywhere, magdasal po tayo. Kahit anong ginagawa natin. Basta kung saan ka nakatayo, mag-pray ka. Always po, para sa protection ng bawat isa. Wala hong, hindi natin masabi kung anong mangyayari. Basta lagi lang tayong handa. So yun lang po, maraming salamat sa inyo. Bisitahin niyo po ang page ni Madam Rudy. Suportahan po natin siya. Nandoon ho, yung mga nangyayari ngayon, ng mga napapanood ko, meron talaga sa mga previous na mga reading niya, na mga vision niya, mga prediction niya, meron talaga. Kaya, prayer po. So hanggang dito na muna. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. To God be the glory.